Hola mga Lods! So for today's video, gagawa tayo ng reaction dito sa ating comments ng ating isang viewer regarding dun sa vlog natin ng About sa Life dito sa Spain. Yung pinost ko kahapon. So ang sabi ni Miss Jamie Chua, always positive once they invited you to go this country, etc. etc. But once you leave sa bansa na invite nila, doon mo na-realize or realization na puro magaganda lang ang kwento nila pero di nila sinasabi yung totoong situation ng mga Pilipino sa Spain. Sana maging reals tayo para hindi mag-expect ng maganda yung mga gusto pumunta. Just saying lang po. Gusto ko yung comment niya. Kaya oo nga naman, totoo nga naman. Yung iba kasing mga vloggers, ang sinasabi lang nila is yung mga positive side ng mga na-experience nila sa Spain. Pero ako kasi, personally, yung vlog na yon ay kung ano yung na-experience ko. Karamihan ng mga sinabi ko, di ba, is maganda. Di meron naman ako sinabi mga downside. Dito kasi sa Spain, wala akong masabing hindi maganda eh. Kasi, unang-una, yung safe dito sa Spain. Talagang, kapag tumawag ka ng ambulansya, katulad nga ng isang sitwasyon namin eh, meron kaming client, super lupay-pay na siya. Pumasok kasi siya ng bar namin na lasing na. Tapos, nahiga na siya sa sahig. Then, tinawag namin sa pulis para syempre, nakakamolest siya o nakakaabala na siya sa ibang kliyente dahil nakahiga na siya sa sahig. Then, itatawag mo siya sa pulis para matulungan ka. Then, agad-agad, may pumuntang ambulansya para naman i-assist yung lasing na yun. Ganun kabilis rumisponde dito. Then kung halimbawa merong sunog, merong mga ganap na hindi magaganda, kailangan mong tumawag ng pulis. Talagang sa dami ng rumoresponde na pulis, agad-agad pupunta sa'yo eh. Agad-agad kang masasaklolohan. Tsaka napakadaling mahanap ng mga address. Dahil nga organized yung mga address talaga dito. At ako sa'yo, kung gusto mo maglakad-lakad dito, hindi ka maliligaw dahil accurate yung pinibigay ng Google or dahil nga sa maayos yung mga lugar dito, mga lods. Then, pagdating halimbawa sa basura, yes, meron din mga nagkakalat. Pero hindi katulad ng makikita mo yung kali na napakakalat. Hindi ganun eh. Kasi, every night talaga may nagro-routine. Every morning meron talaga naglilinis ng parke, naglilinis ng... Ganun siya kalinis dito. Ganun siya ka-organized talaga. Then kapag mayroong mga event, halimbawa mayroong mga parada, may nakaabang na yan ng mga police, may nakaabang na maglilinis, para habang yung mga tinatapon na confetti, agad-agad yung malilinis. Ang dali talaga, ang daling maayos ng lahat dito. Ano pa ba? Siguro, ang magkakatalo lang siguro kung halimbawa, yung pagbabudget mo dito sa Spain. Kasi kung ang sweldo mo ay hindi talaga enough, tapos kumuha ka ng isang bahay, syempre di ba basic naman yun eh. Kukuha ka na, depende kung saan ka titira, doon sa sinusweldo mo. Maraming mga Pilipino na kumukuha ng room for rent o bed space para mas makatipid. Kasi yung iba nakatira or nag-i-stay in sa mga amo nila. Then, pupunta lang sila kung saan sila nagbe-bed space o nagkakwarto once na day off nila. So, mas konti lang yung binabayaran nila. Pero kung gusto mo talaga ng privacy, yung talaga sa'yo lang yung bahay, sa yung kwarto, ikaw lang gumagamit ng kusina, ikaw lang gumagamit ng CR, mas maganda talaga na kumuha ka ng sarili mong bahay. Basta, afford mo siya, kaya mo siyang bayaran. Sa sahod, pag ang dami nagtatanong magkano sahod dito sa Spain, alam ko ang pinakamababa na ngayon ang minimum na sa mga kasambahay, for example. Kasi sila lang din naman yung nakakausap ko eh. Wala akong ibang alam pagdating sa magkano sinusweldo ng ganitong trabaho, ganyang trabaho. Ang alam ko nasa isang 1,000 euro na ang minimum or 950 o dati pa yung 950. So syempre yun. 950 euro times 60 ay yun yung monthly salary.
And then napaka-open nila dito pagdating lalo na sa mga LGBT. So, walang problema. Kung halimbawa, makakita ka ng dalawang lalaki, dalawang babae naka-holding hands, naghahalikan sa kalye. Hindi siya problema, hindi siya big deal. Pwede ikasal ang dalawang babae, pwedeng ikasal ang dalawang lalaki. Civil union ang tawag doon. Protektado yun ng batas yung relasyon nilang dalawa. Tapos, pagdating naman sa health, kung magkasakit ka, kung saan ka naka-register, meron kang sariling doktor kung sino yung pwedeng mong lapitan once na meron kang kailangan pa-consult. Then, mas maganda pa rin na meron kang private insurance, health insurance, kasi nga naman, mas mapapriority ka. Kasi dahil nga sa libre yung pagpapagamot dito, hindi naman agad-agad lahat ma-assist dahil napakarami ding tao dito na umaasa dun sa public hospital. Kaya kahit kami mag-asawa, it's either pupunta kami dito sa kabisera namin or sa ospital namin na kung sa kami naka-register, or schedule kami sa private na hospital. Ano pa ba? Wala akong masabi na hindi maganda dito sa Spain eh. Quality na tubig, for example, tubig pwede kami uminom sa gripo dahil naiinom siya. Ano pa ba? Wala talaga, Lutz eh. Wala akong masabi hindi maganda. Ugali ng mga tao, hindi eh. Mababait kasi yung mga tao dito, pero hindi naman lahat ha. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, dapat marunong din kayong makipagsagutan or marunong kayong magsalita ng language nila. Kasi kapag puro lang kayo, si, yes. Ay naku, hindi nyo na alam. Inaabuso na kayo. Ayun, Lods. Basta wala akong masabi hindi maganda dito sa Spain. Try nyo pumunta dito para ma-realize ninyo. Maganda ang Spain. Oo, kayo nang bahala. Maganda talaga dito. Pero, masabi ko mas maganda pa rin talaga sa Pilipinas. Iba nga lang kasi talaga yung sistema ng gobyerno sa atin sa sistema dito, mga Lods.